struggle ako sa pagbili talaga ng sapatos nitong aking bunso. Malambot, ayan, flexible. May unboxing tayo for today's video. Ayan, ang dami kong dumating na parcel. Nagkasabay-sabay pero maliliit na items lang naman yan. Kasi itong aking bunso, ngayong mag-Halloween talaga namang ako'y kinukulit sa kanyang Halloween costume. O, ayan na nga, ang una kong bubuksan na parcel ay ang kanyang black shoes. Size 29 yan, mga mamshi. Kasi size 28 siya, pero nilagyan ko na ng allowance. Mahirap na kapag maliit sa kanya. Actually, struggle ako sa pagbili talaga ng sapatos nitong aking bunso. At napakalaki ng entrada ng paa. Alam niyo ba yun, mga mamshi? Kayo rin ba nahihirapan na humanap ng shoes ng inyong anak? So, eto, talagang kinikilatis ko. Kailangan makita ko na komportable kapag sinuot ito ng aking anak. Komportable naman siguro dahil malambot ang materyales. So, ayan. Medyo malapad naman ang entrada. Pasok naman sa una kong requirements. So, talagang struggle ako dyan. Hirap na hirap ako humanap ng sapatos. So, ayan. Flexible. Malambot ang kanyang materyales. So, pangalawa na aking requirements yung malambot. Ayan, flexible. Kasi ang mga bata ngayon, konting mahirapan sa sapatos talaga or tsinelas talagang ayaw na suotin, sayang naman. So, mukhang pasok naman to sa aking requirements. Buti na lang talaga ngayon, sa panahon natin, maraming nabibiling items sa online, mapabata, mapapang matanda. Kasi kapag sa mall, napakamahal, ilang beses lang naman susuotin. So, eto, mura na siya, pero quality. So, mukhang magagamit naman ng anak ko. Sana lang talaga ay magamit ito ng mga ilang beses. So, ayan, yung ribbon, yung paribon niya dyan, nakatahi naman, mukhang matibay. So, ayan. Double check natin. So, kailangan natin makita pareho. Kung sa pag-check ko ay pasok, pero itry natin, syempre, mas kailangan natin ipasukat para mas makita natin kung talagang okay ba ang fit sa aking anak. Magkakasya ba ang entrada? Kasi talagang ilang beses ako bumibili ng sapatos, laging palpak. Actually, 4 years old na siya. Iisa yung nahiyangan niya na sapatos. Alam niyo yung pwedeng tsinelas, pwedeng sapatos, yung parang local na Crocs. Siyempre, ayoko naman bumili ng original na Crocs kasi dapat napakamahal. Siyempre, hindi naman practical yun para sa tulad nating mga nanay. Tapos maiiwanan lang. Kaya okay na yung bumili sa online ng mga mumurahin. Pero quality, matibay naman at mapapakinabangan. Kesa yung isang mamahalin na napakasakit sa bulsa tapos hindi naman mapapakinabangan. So, nakakahinayang. So, ayan, pinifit ko. Talagang tinitignan ko kung magiging komportable ang kanyang paa, kung pasok ba ang entrada, kung malapad ba yung pinakasapatos. Kasi talagang minsan kahit i-unbox ko, tapos makita ko na parang okay naman. Tapos pag sinukat niya, hindi pala. So, sayang naman. Kaya ayun, sabi ko nga iisa yung sapatos na nahiyangan niya. Kasi lahat ng binibili ko, ay binibigay ko lang sa mga anak ng pinsan ko or sa aking mga hipag sa kanilang mga anak kasi talagang hindi ko napapakinabangan. Pero ito, mukhang matutuwa naman yung anak ko. Mukhang magugustuhan niya naman. Mukhang komportable naman. So, ayan, komportable naman yung paa niya. Tingnan natin. I look like a school shoe. Yeah. Is it cute? Yeah. You like it? Yeah. Show Granny. Sa ano niya, ay kasali sa costume niya. Kulay black, di ba yan? Lakad ikaw, anak, lakad. Dito kay mami. Di ka dito, here. Mimik. Give me a number. Number 5. Special price daw. Is it good? Yeah, I just want. You love it? Yeah. I just want a paper. I just want the paper, mommy. Let me see. I want to draw. Okay. Sit down properly, baby. Sit down. Like it?
mamshies, no, pinasukat ko sa anak ko. Usually, size 28 lang siya, yung mga binibili ko sa kanyang sapatos. Kaya lang, siguro mga pang-tatlong sapatos ko lang to na nabili na kasya sa kanya. Kalimitan na nabibili ko dati, ang dami kong nasasayang, binibigay ko na lang sa mga anak ng pinsan ko. Kasi, kahit same size, hindi kasya sa kanya kasi ang problema ko, yung entrada, eto, malapad kasi yung pagka-entrada ng paa ng anak ko. So, ang hirap niya bilhan ng sapatos. So, ayun, luckily na eto, no, 177 lang siya mga mamshi. So, bumili talaga ako nung affordable sa Shopee kasi bukod sa hindi ko sure kung magkakasya, ay yung pang costume niya lang para lang may ma-return na siya na sapatos ngayong darating na Halloween kasi talagang gusto niya meron siyang costume. So, ayan, ito yung nabili ko na 177 kasama ang shipping fee 215. So, hindi na ganong nakakahinayang ano. At saka ang maganda, mura siya pero quality. Tas malambot. Malambot yung, yan, yung nandito niya sa may sakong at saka ito. Yan, sa may entrada. Buti kumasya. No, malapad naman siya. Pinipili ko talaga yung bibilhin ko. No? Binabasa ko yung comment sa comment section ng mga feedback ng mga nanay na ano. Kasi kailangan ko talagang pumili ng sapatos na malaki yung entrada ng paa. Kasi talagang nakakahinayang. Hindi nagkakasya sa kanya. Kaya hindi ako bumibili ng mahal na sapatos sa ganong edad niya. Kasi 4 years old siya, tapos ang size ng paa niya is 28. So, eto 29. Nilagyan ko ng allowance para sure ako na magkakasya sa kanya. So, may allowance pa siya. Tsaka hindi siya nasaktan. Kanina nung sinukat niya, nagustuhan niya naman. Napakahirap hanapan ng sapatos pag ganun yung paa ng anak niya yung malapad yung unan. Pero medyo nag-i-steam na nga eh. Kasi nakakabili na ako ng mga sapatos na pwede sa kanya. So, ayun, para dito sa nabili kong sapatos na to, good na good siya sa akin, no? Maganda yung quality, malambot yung loob. Tapos, ayan, flexible, hindi siya matigas, komportable yung paa ng anak ko. So, yun yung talagang hinahanap ko, yung komportable yung paa ng anak ko. Kasi ang hirap kapag ginamit niya to, tapos masasaktan siya, wala din. So yun mga mamshi, lagay ko na lang sa description yung link kung sang seller ko to nabili. Maraming salamat hanggang sa susunod kong video. God bless everyone!